Okay, so append, insert, delete delete elements sa numpy array. Ay, hindi ko pa pala na ano to. So insert sa above. Kailangan ko lang nito. Wait lang. So utot ka na naman. So import mo lang yung numpy. Ah. So nag-declare ako dito ng array. So ito. Sasama ko pa pala to. So sample array 1 tsaka sample array 2. So ang array 1 natin ay 3x4. Tapos ang array 2 natin ay one dimensional lang siya with 4 elements. Tapos append array 2 to array 1. Idadagdag dito. Insert array. Tingnan ko nga kung ano pinagkaiba nito. So, kasi hindi ko natutanda eh. Matagal ko nang nasulat tong yung code ko sa yung notes ko sa NumPy. Pero basta naman pag kailangan mo hindi ko din naman sa ulo to lahat ng function. Nagre-refer pa rin ako dito pag kailangan ko mag-append, mag-insert or mag-delete. So, nangyari dito ay append. Anong nangyari dito? Ba't ito yung naging from 3x4 by 3. 3x4 pala. Naging one dimensional array siya. So, kailangan mo pa siyang i-reshape ulit. So, ang in-expect yung values ay yung array mo. Tapos yung values na ilalagay mo. Append values to the end of array. Axis equals to 1. So, try natin maglagay ng axis. So, pag axis equals to 0, kasi wala tong axis eh. Axis equals to none yung by default. So, axis equals to 0. Tingin ko ay madadagdag siya dito sa end ng array. Tingin ko lang. So, bawal siya. All the input array must have the same. Index 0 has 2 dimensions. So, siguro ay axis equals to 1. Tingnan natin. Hindi pa din. All the input arrays must have the same number of dimensions. But the array at index 0 has 2 dimensions. Baka dahil ito ay 2 dimension and the array at index 1 has 1 dimension. Okay. So, pwede natin siyang siguro na np.arange. So, gawin natin siyang kung wari ay gawin natin siyang yung alam nyo np.expanddims. Kasi anong nangyari dito ay one dimensional lang yung i-add natin. So, dapat same dimensions yata siya. Axis equals to 1. 0. Okay. So, siya ay, ang shape na natin ay 2x2. Hindi pala, 2-dimensional. So, try natin. So, pag x equal to 0, ang nangyari ay, lagyan natin to para hindi mawala. Ayan. So, pag x equals to 0, nadagdag siya dito sa pinakahuli. Siguro mag-error to pag axis equals to 1. Kasi, pag axis equals to 1 yata ay parang h-stack yung mangyayari. Eh, hindi sakto yung axis equals to 1. Yun. So, all the input array dimensions for the concatenation axis must match exactly. Yung dimension 0 has size 3 and array at index 1 has size 1. So, dapat pantay siya. Sa axis 1 lang tayo nagana. Okay. So, next ay insert array 2. So, ang pinagkaiba nito? Siguro ay array 1 object tas values. Anong object? Tingnan ko nga. Slice or sequence of ints defines the index. Okay. So, index itong 3. Array 2. So, ito. Ipapasok mo yata dito sa gitna. Tingnan ko nga. Same lang din. np.insert.
So ang array 1 natin ay yung 1 to 12, 0 to 1 to 0 to 3, yung isa. So anong nangyari ay 0, 1, 2, 3. So dun sa index 3, nilagay mo yung array mo. Itong 0, 1, 2, 3. Okay, dun mo nilagay. Pero nag-flatten pa rin siya. Siguro may axis din to na ano, yun. So pwede mo rin siyang pag in-specify mo yung axis. So siguro ay dapat to ay same din ng pwede. Pwede pala, pwede. NPTEL insert. Kala ko kailangan pa ng same na shape siya. Tingnan ko nga to. Same. Ganun lang din. So, axis equals to 1, bawal siya. Kasi nga, magkaiba siya ng shape eh. Okay. So, same lang din siya. So, kung index 3 kasi to 0, 1, 2. So, baka 3. So, pag in-index 1 mo siya, so 0, 1, siguro ay nasa pagitna siya dito ng 0, 1, 2, ng 1, 2, 3, 4, tsaka 5, 6, 7, 8. Q is not defined. Okay. So, dapat siya ay 1. Ayun. Nasa baba. So, delete array to as index to array 1. As index. Tingnan ko nga. Okay. So, ano ba natira dito? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. So, pag nagdi-delete ka pala, gagamitin mo yung values ng array na to. Tapos, i-delete mo yung lahat ng index. So, kuwari ito ay 0, 1, 2, 3. Lahat ng index 0, 1, 2, 3 dito ay ma-delete. So, axis equals to none kasi ito So, magfa-flatten siya. So, ang index na lang niya ay kailangan na lang ng isang index. So, yung 0, 1, 2, 3 na-delete. Kailangan din ito ng index, ng axis siguro. So, 0, 1, 2, 3 kasi ito And pag nilagay mo yung axis equals to 0, siguro ay okay. Kasi hanggang index 2 lang to yung sample array 1. So 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2. So wala na yung index 3. Kaya hindi niya madidelete. Pero try natin siyang iganto ulit. I-reshape natin siya as 5. Tapos print natin yung array 3. Print array 3. Okay. Tingnan natin lang muna. Okay. So, mali ako. Dapat siya ay 20. 21. Okay. So, ganito. And yung array 2 mo ay print array 2 0, 1, 2, 3. Ibig sabihin, pag index 0 siya, 0, 1, 2, 3. Itong apat na to madidelete. Pag axis equals to 0. Tapos ito lang matitira siguro. So, from array 3, i-delete mo yung sa array 2. And ang mangyayari dito ay natira na lang ito. Yung pinakahuli. Pag axis equals to 1 naman, siguro 0, 1, 2, 3. Walang matitira. Tingin ko. Ayan, walang natira. So, ilagay lang natin to. Tsaka to, na axis 1. Para wala siyang natira. Ayan, wala natira. Sige, dito na lang. And, yun na pala, no? Append. May isa pa ako dito So, R3. Expand dims. Tingnan ko nga. Ano ito? Print R3. Okay. So, 2-dimensional 1/3, 1/4. Axis equals to 0. Nag-expand lang din siya. Append array 3 to array 1.
Sige nga. Umaga naman are. Same lang din. Insert array3 to array4. Parang ano lang din ako. Nag-declare lang ulit ako ng bagong variable na magagamit tong mga to. Okay. Ayun, parang yun din yung ginawa ko kanina. Ayan. Okay. Pero ibang array lang yung ginamit ko. Then try natin to. Delete second row of array 1 dahil axis 0 siya. Then delete second column of array 1. Hindi na ako dito nag-specify dito sa delete. Kasi, yung huling delete ay nag-specify pa ako ng array. Array yung in-specify ko. Pero dito ay as integer na lang. Hindi siya list. So, madidelete nga naman yung second row tsaka second column. So, ganun lang din. Pwedeng array yung ilagay mo dito na argument. Pwede rin namang single lang na parang ganito. Ano? And madidelete lang yung single column or single row. So, yun.